Mga Spark, kamusta kayo? At ngayon, pag-uusapan natin ang siyam na bagay na mahalaga sa lalaki kaysa sa itsura. At kung handa na kayong lahat, magsasara po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na mahalaga sa lalaki kaysa itsura is yung magandang ugali ng isang babae. Yan ang unang bagay kay inspired na mas mahalaga sa lalaki kaysa itsura. Alam nyo, mga inspired, isa to sa pinakatotoo sa lahat at hindi kailanman magbabago. Kahit kayo namang mga babae. Diba? Sa totohanan lang, lalo na kapag nagkaedad na kayo, hindi ba't mas mahalaga na sa inyo yung pag-uugali o personality ng isang lalaki kaysa kanyang itsura? Siyempre kapag bata pa tayo o sa teenager years o bata-bata pa, mas na-attract tayo sa itsura. Mas gusto natin yung maganda, yung pogi, di ba? Pero kapag tayo ay nagkakaedad-edad na at mas lalong nagmamature ang pag-iisip, alam ko, mag-a-agree kayo, mas gusto nyo na yung mas magandang pag-uugali kaysa itsura. Ganon din kay inspired na mga lalaki. Alam nyo, mga inspired, baka sabihin ng iba, kay inspired, hindi kayo ganyan. Kami lang ganyan. Pero yung mga lalaki gusto magaganda. Gusto namin talaga magaganda. Oh, gusto talaga namin magaganda. Gusto namin mga sexy. Pero hindi nyo nalalaman. Sa kaibuturan ng aming puso't damdamin at utak, mas gusto talaga namin yung ugali ng babae. Sabihin nyo yan sa mga bata-bata pang lalaki, pero kaming medyo may edad na, mas hinahanap namin yung ugaling maganda. Mas mahalaga sa amin yan ngayon kaysa sa magandang itsura kay inspired. At ang pangalawang bagay na mas mahalaga sa mga lalaki kay inspired kaysa sa itsura is yung tunay na pagmamahal ng isang babae. Pangalawa kay inspired. Yung tunay na pag-ibig. Yan ang totoo. Alam nyo, di ba? Maganda ka nga. Sexy ka nga. Hindi ka naman tunay kung magmahal. Palyado yung pag-ibig mo. Hindi totoo. Di ba? Mas malaging tunay na pagmamahal ng isang babae kaysa itsura. Pero huwag niyong isipin hindi mahalaga ang itsura. Kaya nga sinasabi ko sa inyo palagi, mag-self-improve kayo. Magpaganda, magpa-sexy, kailangan yan. Pero alam niyo ba na napakaraming bagay na mas mahalaga sa aming mga lalaki kaysa itsura niyo. Tulad na yung sinabi ko kanina, magandang pag-ugali at ngayon, ang inyong tunay na pagmamahal. Hindi ba nagtataka kayo kung minsan kung bakit yung isang babae hindi naman ganun kaganda, pero yung boyfriend o mister niya ay napaka-pogi? Bakit ba ganun? Siyempre, hindi lang naman bumabatay siguro yung lalaki sa itsura. Kasi kung sa itsura lang, magpapakotoo tayo dito, baka hindi niya gustuhin yun. Pero sigurado ko may nakita yun sa pag-uugali at tagaman damdamin o pinapakita ng babae sa kanya. At sigurado ko, tiyak ko, ang tunay na pagmamahal ng babae ay napansin ng mga lalaking ganun. Kahit pogi sila, minahal nila yung babae hindi ganun kaganda dahil tunay itong magmahal. Kaya maging ganun ka din. Hindi yung puro kapag papaganda, puro kapag papakyut, puro kapag papasexy, pagpapapansin, pag-aabol ng validation sa iba, pero hindi ka naman tunay magmahal. Yung iba sa inyo, salawahan pa. Huwag kang ganyan, kay inspired. Talaga naman, isa yun sa mga bagay na gusto ng mga lalaki o mas mahalaga sa aming mga lalaki kaysa inyong magandang itsura, ang inyong tunay na pagmamahal. Pangatlong bagay kay inspired na mas mahalaga sa mga lalaki kaysa itsura is yung medyo kalog at may sense of humor. Yung pangatlo kay inspired. Alam nyo, isa yun sa mga pinakahinahanap-hanap ng mga kalakihan, lalong-lalo sa panahon ngayon na sobrang stress at dami ng problema sa buhay at sa mundong ito. Diba? Hindi yung maganda ka nga, sexy ka nga, sobrang suplada mo naman, sobrang sungit mo, sobrang toxic mo, sobrang seryoso mo, sobrang boring mo, sobrang tapang mo, na hindi ka na mabiro, sobrang sensitive mo, sobrang barat sibuyas ka, pag binibiro ka, hindi ka pa marunong makipag-banding at makipagkulitan sa partner mo. Maghahanap ng iba yan pagka ganyan. O baka hindi yan maging masaya sa inyong relasyon at maging dahilan nyo yun para matukso sa iba. At talaga naman kay inspired. Sa isang relasyon dapat meron kayong pagkakataon na kayo ay nagkukulitan at nagbibiruan, hindi masyadong seryoso. Kay inspired, matatandaan na kami, tsaka ang OA, ang corny.
corny. O kailan ka maggaganyan? Kailan mo sabihin corny kapag iniwan ka na? Kapag hindi ka na pinapakitaan ng pagmamahal? Dahil nabagot na sa'yo at nawala na ang spark ng pag-ibig niya sa'yo. Diba? Maging kalog ka sa partner mo, sa mister mo, sa boyfriend mo. Magkaroon ka ng sense of humor. Biru-biruin mo siya. Mag-joke ka. Magpatawa. Magpangiti sa kanya at paligayahin, pasayahin mo siya. Diba? Mag-effort ka sa mga bagay na yan. Ka-inspired sa mga sikreto upang maging maligaya kayo. Tumibay kayo at talaga namang inspired, mas lalo kang mahalin ng isang lalaki. Sa mga bagay na mas mahalaga sa mga kalakihan kaysa itsura, ka-inspired. Pang-apat na bagay ka-inspired na mas mahalaga sa mga lalaki kaysa itsura is yung pagiging supportive ng babae. Pang-apat ka-inspired sa pinakatotoo, sa mga sikreto upang ikaw ay talagang mas lalong kagiliwan at mahalin na lalaki. Yung pagiging supportive, hindi yung ikaw ang kontrabida sa buhay niya. Maganda ka nga, sexy ka nga, kakit-akit ka nga, kontrabida ka naman sa buhay niya. Hindi niya nagagawa yung mga bagay na gusto niya, yung mga idea niya, yung pagiging creative niya. Wala, sablay dahil ayaw mo. Hindi ka supportive o kaya naman napaka-negatibo mo magsalita sa kanya. Imbis na i-cheer mo siya, suportahan mo siya, ikaw yung mag-motivate sa kanya, ikaw yung maging inspirasyon niya, para siya ay ma-inspired sa ginagawa niya, hindi. Ikaw pa yung nagiging dahilan para siya ay ma-uninspired at hindi ma-motivate, mawala ng pag-asa at hindi ganahan sa buhay. Huwag ganyan, ka-inspired. Walang silbi ang pagmamahal mo kung ganyan ka naman sa partner mo. Maging supportive kayo sa boyfriend nyo. Maging supportive kayo sa asawa nyo, sa mister mo, sa partner mo ka-inspired upang ikaw ay mas lalo niyang mahalin at mas lalo niyang gustuhin sa mga bagay na mas mahalaga sa mga kalakihan kaysa magandang itsura ka-inspired ng isang babae. Panglimang bagay ka-inspired na mas mahalaga sa mga lalaki kaysa itsura is yung maalaga sa sarili na babae. Panglima ka-inspired. Maalaga ka ba sa sarili mo o ikaw ay talagang dugyot sa sarili mo? Sa katawan mo, mabaho ka, madumi ka. O kung hindi man masyado, pero talagang hindi ka masyado rin nag-aayos, hindi ka masyado nagpapaganda. Diba? Tamang ligo-ligo ka lang, okay naman yun, pero dapat nagpapaganda ka. Diba? At pinipili mo rin dapat yung sinusuot mo upang maging kaakit-akit ka sa partner mo. Tapos kapag kayan ay ng babae, nagloko, pinagpalit ka sa iba, doon ka lang mag-aayos. Ito problema sa inyo eh. Ito problema sa iba eh. Napapansin ko talaga, patagal na panahon na, alin ka-inspired. Yung sakalang magpapaganda, sakalang mag-aayos, sakalang magpapasexy, sakalang puporma, sakalang aalagaan ng sarili. Kapag siya ay iniwan na, kapag yung lalaki nasa piling na ng iba, doon lang kikilos upang mag-self-improve kung kailan huli ng lahat. Dapat habang andyan pa sa'yo, habang mahal ka pa, habang okay pa kayo, hanggat hindi pa siya talagang natutok sa iba, mag-self-improve ka na. Alagaan mo na yung sarili mo, hindi yung kung kailan nasa iba na siya, doon ka pala mag-aayos. Yan napapansin ko sa iba eh. Diba? Tapos proud na proud ka. Naging blooming ka, gumanda ka nung nawala siya. Pero totoo, hindi mo naiisip na dapat noon mo pa ginawa yan para naging okay kayo at hindi siya naghanap ng iba. Sabihin naman ng iba dyan ka-inspired kapag lolokohin ka. Mas lalo yan kapag hindi ka nag-aano sa sarili mo, hindi mo inalagaan sa sarili mo. Mas lalo mo siyang pinupush sa tukso, sa kasalanan. Ikaw ba naman makita ka ng asawa mo o boyfriend mo na ganyan itsura mo, dugyot, o kaya naman di nag-aayos. Hindi ka nga mabaho, naliligo ka naman araw-araw. Pero hindi ka rin naman nag-i-improve. Stagnant ka sa ganyang value. Dapat pinapataas mo ang value mo sa pamamagitan ng gawin mong attractive ang sarili mo. Huwag ka kasing tamad. Huwag kang tamad kumilos, huwag kang tamad mag-search, huwag kang kuripot bumili ng mga pangangailangan mo. Huwag kang mahiyang magtanong kung paanong gagawin mo. Mag-self-improve, magpaka-high value upang lalaki mahirapang lokohin ka, upang ang lalaki mahirapang ipagpalit ka, upang ang lalaki mahirapang kalimutan ka, upang ang lalaki mahirapang iwan ka, upang ang lalaki mahirapang masabi sa kanyang sarili na talaga namang hindi ka na mahalaga, ka-inspired, palagi kanyang papahalagahan. Kung ikaw mismo papahalagahan mo ang sarili mo sa mga sikreto at bagay na mas mahalaga sa mga lalaki kaysa sa magandang itsura o sa itsura ng isang babae, ka-inspired. Pang-amin na bagay na mas mahalaga sa mga lalaki kaysa itsura is yung katapatan ng isang babae. Yun ang pang-amin ka-inspired. Sa pinakatotoo, rurok ng talaga namang totoo. Oo, yung pagiging tapat ng isang babae. Diba?
Aanuhin namin ang kagandahan mo, ang malaking dibdib mo, ang malaking likuran mo, ang kagandahan ng katawan mo, ang kagandahan ng kutis mo at mabango mong amoy, pati ng kaakit-akit mong pag-format style ng buhok. 'Di ba? Kung ikaw naman ay talaga namang hindi tapat sa partner mo, hindi tapat sa pag-iibig, hindi tapat kung magmahal, basura ka pa din. 'Di ba? Wala ka pa rin kwenta. Wala ka pa rin kwentang tao kahit na napakaganda mo pa, kahit isa ka pa sa pinakamaganda sa buong mundo. Kung ikaw naman ay talaga namang manloloko sa asawa mo o sa boyfriend mo, kung hindi ka tapat na babae. Yung tipong nahiwalay lang kayo ng konti, napalayo lang siya, napatalikod lang. Hindi lang kayo magkasama. Lumalandi ka na sa iba. O kung sino-sino nang kinakausap mo, kung sino-sino nang ini-entertain mo, kung kanino-kanino ka nang nakikipag-flirt. At ang mas matindi, kung kanino-kanino ka, o kung kanino ka man bumubuka ka, di ba? Dapat sa partner mo lang, ka-inspired. Ang pagiging tapat ay talagang rare. Napaka mapanlil lang na at magulo na ang mundo, sasali ka pa ba? Umiba kayo. Maging tapat kayo sa asawa nyo, sa boyfriend nyo. Sapagkat ka-inspired, yung bagay na yan, yung katangian na yan, ang siyang hinahanap-hanap na mga kalakihan. Huwag niyong sabihin ka-inspired, yung mga lalaki kasi ganyan din, gagaya ka. Gagaya ka? Magiging ano ka rin? Ka-inspired yung mga lalaki, mga manluloko, yung mga lalaki, babaero, yung mga lalaki, hindi rin tapat, gagaya kayo. Mga babae kayo unfair naman ka-inspired. Hindi, sige, gayahin mo para pare-parehas na kayo. Saka ngayon, ikaw ang pipili. Piliin mong gawin kung ano ang tama. Ka-inspired. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Talaga naman pare-parehas yung mga yan. Hindi ako naniniwala na lahat ng lalaki pare-pareho. Hindi. Meron pa rin lalaking matino. Meron pa rin lalaking tunay kung magmahal. Meron, kahit na ang lalaking ngayon medyo balikwas ang ugali, may pag-asa pa rin magbago yan. Tao pa rin yan, may pag-asa pa rin magbago yan. Basta ikaw maging tapat ka sa mga pinakamahalaga, sa mga kalakihan, kaysa sa itsura. Ang pitong bagay is mas mahalaga sa mga lalaki kaysa itsura is yung pagiging totoo ng isang babae. Pampito ka-inspired. Magpakatotoo, maging natural. Hindi nagpapaka-plastic ka sa harapan niya upang ikaw ay maging talaga namang kaakit-akit sa kanya. Pati sa kung ano mang nilalagay mo sa mukha mo, dapat light lang. Huwag naman yung sobra na parang chemical na yung pinagagawa mo sa itsura mo. Diba? Maging totoo, maging natural. Magpakatotoo kung sino ka sa harapan niya, magkasama man kayo o hindi. Dapat nagpapakatotoo ka, ipakita mo kung sino ka. Upang mahalin ka niya kung sino ka. Hindi yung paplastikin mo, magpe-pretend ka na hindi naman ikaw yun, na hindi naman ganyan yung ugali mo, hindi naman ganyan yung personality mo. Minahal ka niya. O pagdating ng ilang panahon, makikita niya ang totoong ikaw, lalabas ang tunay ng kulay mo. Makikilala at makikilala ka niya. Diba? Lalo kapag lagi na kayo nagsasama. O nagsasama na talaga kayo sa isang bahay. Malalaman niya yung ugali mo. Sabi niya, kala ko dati, pinaplastic mo lang pala ako. Kala ko dati mabait ka, ang pangit pa ng ugali mo. Sabi mo, marunong ka nito, hindi naman pala. Diba? Magpakatotoo ka, aminin mo lahat, magpakanatural ka. Para ano man ang mangyari, at least minahal ka niya kung sino ka. Ganyan lang yan. Mahalaga sa mga lalaki yan sapagkat, diba, ibibigay niya sa yung buhay mo. Yung iba, papakasalan ka pa. Papakasalan ka, bubukay ng pamilya, tapos hindi pala ikaw yung pinakita mo. Maganda ka nga, hindi ka naman naging totoo. Kaya inspired, sa mga talagang mahalaga sa mga lalaki, kaysa sa itsura ng babae, ka-inspired. Pangulong bagay is na mas mahalaga sa mga lalaki kaysa sa itsura, yung hindi masyadong maarte, yung pangulong inspired. Alam nyo, Maxpert, huwag kayo masyadong maarte. Sapagkat talaga naman, hindi ka man ganun kaganda, hindi ka man ganun ka-sexy, hindi man ganun kaakit-akit ang figura mo, ang physical na anyo mo, ang itsura mo. Pero kung ikaw ay marunong makontento, mapagpakumbaba, hindi masyadong demanding, at talagang marunong sa kahirapan ng buhay, at talagang hindi masyadong maarte, gustong-gusto ng mga lalaki yan. Big turn up sa mga lalaki yan kapag ang babae sobrang arte. Lahat naman tayo may kaartihan, pero wag naman sobra.
na piling mo anak ka ng gobernador, na piling mo anak ka ng isang hari, na isa kang prinsesa, na isa kang reyna. Huwag ganyan. Pare-pares naman tayong putok sa putok, ano ba yun? Pare-pares naman tayong mahihirap dito eh. Oh, putok sa buho tuloy. Diba? Ganyan yan. Huwag masyadong maarte eh. Oo, nandun tayo, may kaartihan. Ako, may kaartihan ako. May kaartihan ka. Yung kapatid mo, kaibigan mo, pinsan mo, may kaartihan ng bawat tao, pero dapat hindi sinusobrahan. Ang pangit, ang uoy nang. Ang pangit na tingnan. Kahit maganda, pogi pa yan. Kung sobrang arte, nakaka-turn up. Minin mo. Diba? Pero pag ang isang tao, di man siya ganun kaganda, di man siya ganun kapogi, kung hindi naman siya ganun kaarte at marunong siyang makontento at marunong siyang magpakumbaba at marunong siyang tumanggap at magpasalamat sa kung anong meron, eh nakaka-in love pagka ganon. Bagay na gustong-gusto ng mga lalaki sa babae, hinahanap-hanap ng mga kalakihan, sa mga bagay na gusto nila at mas mahalaga sa kanila kaysa itsura ng babae, ka-inspire. At pangsyam na bagay ka-inspired na mas mahalaga sa mga lalaki kaysa sa itsura ng babae, yung babaeng marunong sa buhay at tumutulong, yung pangsyam ka-inspired. Talagang isa sa pinaka-legit pagdating sa mas mahalaga sa mga lalaki kaysa itsurang nyo. Yung babaeng marunong sa buhay, yung babaeng maaasahan, tumutulong, may sariling diskarte at hindi lang puro asa. Ang problema, lalo sa panahon ngayon, puro asa. Diba? May nakikita akong babaeng ganyan, may kilala nga akong ganyan eh. Ano lang, puro lang asa, puro lang hintay, puro lang hingi. Tapos pag wala nang mabigay, maghahanap ng ibang lalaki. Mag-iiba ng trato sa lalaki. Hindi ganyan. Sa pag-ibig sa buhay na ito, dapat nagtutulungan. Kasi kung walang pagtutulungan, marupok ang relasyon. Ulitin nyo. Sa isang relasyon, kapag walang pagtutulungan, marupok ang isang relasyon. Kasi dalawa kayo na dapat nagtutulungan upang mag-work at manatili ang inyong pag-iibigan ng inyong relasyon. Pero kung isa lang ang laging nag-e-effort, kumikilos at nagsusumikap, ikaw wala kang ginagawa, di ka man lang marunong sa kung anumang bagay, di ka pa tumutulong, wala ka pang, di ba, pabigat ka pa, o rito ko na, pabigat ka pa. Hirap na ngayon sa buhay niya eh, di ka pa tumutulong, kayo mag-asawa. Kaya gusto niya kasi, sa bahay lang ako. Yan ang sinasabi ng iba eh. Oo, bakit naman yung iba? Sa bahay lang din. Pero gumagawa pa sila ng diskarte. Yung iba naglalabada, yung iba nananahi, yung iba sa laptop nila nagtatrabaho. Sa bahay lang din yon. Hindi, porket sinabi sa'yo ng asawa mo, sa bahay ka lang, huwag ka na magtrabaho, wala ka nang gagawin. No, maghintay ka lang kapag nagka-problema, pag-aawayan nyo rin yan. Huwag mo nang hintay maging ganon. Kaya ipakita mo sa mister mo, sa boyfriend mo, sa lalaking mahal mo, na may pakinabang ka, marunong ka sa buhay at makakatulong ka. At mas lalo kanyang mamahalin. Mas lalong hindi kanya pakakawalan. At mas lalong sasabihin niya sa kanyang sarili na karapat dapat ka para sa kanya. Ka-inspired. Sa mga talagang tunay na mas mahalaga sa mga lalaki kaysa itsura ng isang babae. Ka-inspired. Mga inspired, maraming salamat po sa pagtapos po ng vlog na ito. Huwag pong kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na po ng video na ito upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakaklik na subscribe, hit nyo po social Max Spark, hit nyo po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. So gustong humingi ng payo, gustong magpa-coaching, message lang po ako sa akin Facebook. Ayun yung profile picture ko, Max Spark. At ako po mismo ang siya mag-reply sa inyo. Marami na nagme-message sa akin at siguraduhin ko pa rin na kayo ay re-replyan ko. Maraming salamat, Max Spark. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!